na televised noon na may sinapak siyang sheriff. Alam mo ba na yung kaya na napak yun? Kasi hindi alam ng iba, akala nila bastos lang. Hindi ka bastusan. Ang ipinagtatanggol ni VP Sara Duterte doon, yung mga mahihirap na mamamayang Pilipino na i-abolish, na i-demolish. Eh wala namang lilipatan. Ano yung pusa? Ano yung aso? Ililipat mo ng walang titirahan? Saan? Eh kung ang pusa at aso, inaalagaan natin eh. Tapos yung tao, basta mo lang palalayasin. Kaya hinanap ni VP Sara Duterte yung sheriff dahil yun na nagpapatupad na kailangan umalis daw sila. Kailangan may court order daw na umalis. Ang sagot naman ni VP Sara Duterte doon, kailangan meron muna relocation. Kailangan relocation talaga. Tao yan eh, hindi naman hayop yan eh. In kaso matigas ang ulo ng sheriff, gusto niya talaga palayasin yung mga tao, dumating si Sara. Si VP Sara Duterte. Mayor pa lang siya noon. Di ba sinapak niya? Pinatunayan niya lang na ang puso niya para sa mga mahihirap na mamayang Pilipino. Doon sa Quadcom nakita natin yung mga kulay ng mga politician natin. Na-segregate natin yung mga mababait, yung mga matitino na gumaganap sa mandato, na-segregate natin. At nakita natin na ang dami palang animal, ang dami palang mga kurakot, ang daming mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Tignan mo i-verify check niyo yung mga politician na traditional politician. I-verify check niyo. May mga property sa ibang bansa yan. May mga magaganda mga negosyo dito niyan. Sila ang nagmamanipula ng negosyo sa Pilipinas. Kaya kawawa ang bansang Pilipinas sa mga politiko na hindi naman gumaganap sa kanilang mga mandato. Pero hindi nakapangalan sa kanila yung siyempre, mga property. gagawa yan ng dami kasi pag naano yan, maki-question yan. Maki-question sila pag nasa pangalan nila yan. Dahil lalabas yan ng mga ill-gotten wealth, lalabas yan na kaya mahirap. Hindi nila ibibigay pangalan nila dyan. Pagtuunan nyo naman ang pansin ang bansa at ang mamamayan ng Pilipinas. Kasi para umunlad naman tayo, wag naman puro sarili nyo lang iniintindi nyo. Kawawa na ang bansang Pilipinas. Paunlarin nyo ang bansang Pilipinas. Wag kayo-kayo. Masakit pa nito sir, nung siya nakaburol, imbis na pakikiramay ang mga mensahe nakakarating, pero yung nakakarating sa kanya, mga hindi magagandang mga mensahe. Sino yung nakaburol na yan? Yun, si Akop, di ba? Kasi nga, yung performance niya during his term, bagsak. Kasi, traditional politician nga eh. Kumbaga, hindi naman siya talaga naglingkod para sa bayan at mamayan. Sir, mensahe mo na lang kay Congressman Abante na ang tahimik pagdating sa mga trilyon na kurakutan, tapos ang ingay niya pagdating sa impeachment ni VP Sara. Maingay siya sa impeachment ni VP Sara Duterte dahil pag naging Pangulo si VP Sara Duterte, tanggal yan. Tignan mo. Lilipat ng ibang bansa yan. May property sa ibang bansa yung mga yan eh. Kaya ayaw talaga nila na hindi matuloy ang impeachment. Actually, yan talaga, kitang-kita naman natin na walang dahilan para ma-impeach si VP Sara Duterte. Pinagpipilitan lang nila dahil nga Sara Duterte is a big threat to national election 2028. Kaya ngayon pa lang, winawasak na nila ang pagkatao ni VP Sara Duterte para wala na silang kalaban. Kasi pag na-impeach yan, sino pa, wala na siyang kakayahang magkumandidato sa 2028, impeach na eh. Wala nang chance. Kaya gagawin nila ang lahat. Pero ang tanong confidential fund. Bakit ang OVP lang ba ang merong confidential fund? Ang sangay ng gobyerno, karamihan dyan may confidential fund. Bakit si VP Sara lang iniimbestigahan? O bakit si Ma'am Sara Duterte lang ang ini-impeach? Kung tutusin, mas malaki yung confidential fund ng Pangulong BBM. Nasaan ginamit yun? Kung talagang gusto talaga nila ng transparency and accountability, dapat sila mismo, ipacheck nila yung mga confidential fund nila, i-report nila sa Commission on Audit kung saan nila ginamit yung confidential fund nila. Huwag nilang i-single out kay VP Sara Duterte. Kasi yung kay VP Sara Duterte, clear on Commission on Audit. So ano masasabi mo? Meron ako napanood sa social media na mas mabigat daw na kalaban ni BBM ay itong mga Pinklawan, Dilawan at saka kasi itong pamilya Duterte ay maawain. Anong ibig mo sabihin na kasi sino yung mabigat na yun, nakalaban? Kagaya ng Pinklawan, mga basta makabayan, yon.
ni BBM. Kasi yung nung panahon daw ni Tatay Digong, so di ba may kaso si Imelda. So binulungan lang, wag na yan dahil nga matanda na yan. So naawa naman si Tatay Digong. So ano sa palagay mo si Inday, ganun rin? Ay hindi, iba, sa totoo lang, ito, maganda yung tanong mo, kung tungkol sa pagkatao, no, naiiba itong si Inday Sara. Sa totoo lang, kung matatandaan niyo yung isang na-televise noon na may sinapak siyang sheriff. Alam mo ba na yung kaya nanapak yun? Kasi hindi alam ng iba, akala nila bastos lang. Hindi ka bastusan. Ang ipinagtatanggol ni VP Sara Duterte doon, yung mga mahihirap na mamamayang Pilipino na i-abolish, na i-demolish. Eh wala namang lilipatan. Ano yung pusa? Ano yung aso? Ililipat mo nang walang titirahan? Saan? Eh kung ang pusa at aso, inaalagaan natin eh. Tapos yung tao, basta mo lang palalayasin. Kaya hinanap ni VP Sara Duterte yung sheriff dahil yun na nagpapatupad na kailangan umalis daw sila. Kailangan may court order daw na umalis. Oh, ang sagot naman ni VP Sara Duterte doon, kailangan meron muna relocation. Kailangan relocation talaga. Tao yan eh, hindi naman hayop yan eh. Oh, in kaso matikas ang ulo ng sheriff, gusto niya talaga palayasin yung mga tao, eh dumating si Sara. Oh, si VP Sara Duterte. Mayor pa lang siya noon. Oh, 'di ba sinapak niya? Oh, pinatunayan niya lang na ang puso niya para sa mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Doon pa lang makikita mo na 'yung pagkatao eh. 'Di ba? Babae 'yan. Ha? Ang babae, hindi basta-basta manununtok 'yan kung hindi galit. Galit siya kasi nga ginagawa niyang Saul pa sa hayop, palalayasin mo, walang relocation. Kaya binigyan niya ng sample. Kaya kung yan ay lalaban, hindi yan maaawa kung sino man ang kalaban yan dahil hindi kaawa-awa yung mga pinklawan na yan. Dahil yung mga pinklawan na yan, mga milyonaryo na yan, marami ng pera yan, kaya hindi kaawa-awa. Ang nakakaawa at kaawaan ni Ma'am VP Sara Duterte kapag hindi siya tumakbo. Kaya kailangan ng tumakbo to save the Philippines. Yun ang objective ni VP Sara Duterte. Tumakbong presidente para maiaon sa kahirapan ang mga mamamayang mahihirap sa bansang Pilipinas. Ibig sabihin na yung salita ni Tatay Digong na ako, salita lang sa akin, si Inday talagang tutuanin. Oo, kasi aabot naman yun, hindi naman basta-basta ganun, abogada yan eh. Alam niya rin ang batas. Ginawa niya yun dahil alam niya may depensa siya dun. Bakit? Abuse of authority yung sheriff eh. Kaso yun eh. Oh, bakit hindi kita gaganyanin? Ina ako ng lalawigan dahil mayora siya eh. Natural lang, nabibigyan niya ng sample yun. Parang relasyon ng mag-ama yan eh, di ba? Yung anak nagkasala, minsan dinidisiplina niya lang yung sheriff. Para, tignan mo, hindi na naulit. Kasi nga, nadala. Di ba? Masama yung gagawin niya eh. So maaaring yan yung kinatatakutan ng kalaban ni Inday ngayon. Yan, hindi lang yan. Ang kinatatakutan talaga nila kay VP Sara Duterte, yung pagiging makabayan at mahihirap na Pilipino. Yung puso kasi ng mga Duterte sa bayan at mga mahihirap na mamayang Pilipino. Ngayon, sino ba naapektuhan sa sobrang kurakutan? Di ba mga mahihirap na mamayang Pilipino? Kaya to save the poor Filipino people, she's running for presidential election. Yan ang kinatatakutan nila. Kaya kahit walang grounds, kahit sinabi na, dineclared na ng Commission on Audit, dineclared na ng Supreme Court, pero ang kukulit pa rin ng mga congressman, iaakyat pa nila sa Senado, parang lang moro-moro yan eh. Kung gusto talaga nila, one for all for one, sila mismo mag-submit ng kanilang mga report regarding sa confidential fund nila. O kahit na anong uri ng pondo na pumasok sa opisina nila, ipaimbestigahan nila. To be fair and square, hindi yung sinisingle out lang nila si VP Sara Duterte. That is a color of politics and motivated. Kasi weather nila ngayon. Weather Yan yung nila. sabi nila, weather lang. Oh, weather nila ngayon pero matatapos nga, di ba? Ito pa nga ang ano dyan eh. Ang tanong, aabot ba sa 2028? Kasi sa sobrang dami ng anomalya, sa sobrang weak decision making, sa sobrang politics, baka hindi na umabot. Kasi kawawa ng Pilipinas, hirap na oh. Nagdurugo na yung mga bulsa ng mga mahirap na Pilipino, wala nang makain sa sobrang kahirapan. Oh. Kaya ano yan, nakakatawa lang yung mga ano. Sir, dati ka rin Marcos loyalist.
Talagang dati ako Marcos Loyalist. Hindi lang ako Marcos Loyalist, founder pa ako. Founder ako ng Marcos Loyalist Group sa Caloocan. Bilang founder ako, ibig sabihin, isa ako sa mga naging bahagi at sumuporta sa pagkapanalo nitong BBM na ito. Pero nabigo nga ako, nabudol ako. Kaya I withdraw my support. Meron akong, i-check niyo yung Facebook ko, meron akong withdrawal of support na ayaw ko na sa Marcos kasi nga hindi sila tumupad sa kanilang pangako na sama-sama tayong babangon. Nasaan yung sama-sama na yan? Sama-sama silang babangon papunta sa ibang bansa. Magtatago na yung mga yan. Mayroon po kaming special election ngayong March 14 sa 2nd District ng Antipolo kung saan namayapa si Congressman Romeo Ako. So ang opinion po natin dito, ilalaban po natin ang lalo-lalo na yung issue sa katiwalian na nangyayari ngayon. So dito po natin, kaya po ako ay nagdesisyon sa po ng aking mga supporter na tumakbo bilang congressman sa 2nd District ng Antipolo upang ipakita po natin sa mamamayan na may pag-asa po sa aming lugar, especially sa aming lugar sa 2nd District ng Antipolo. At naniniwala po ako na kasama ang mga mamamayan ng 2nd Distrito ng Antipolo ay tutuldukan na natin ang katiwalian na nangyari doon sa aming lungsod. Sir, ano po pangalan nila at ano pong background para tumakbo po kayo as a congressman? Ako po si Red Llaga, isang negosyante sa 2nd Distrito ng Antipolo, pamilyado at kasalukuyan po na isa sa mga lumalaban kasama ng ating mahal na Pangulo PRRD at ating Vice President Sara Duterte doon sa aming lugar sa lungsod ng Antipolo. Sir, sino pong posible na makakalaban nyo dito? Ang ating pong mga kalaban doon sa 2nd District ng Antipolo ay wala pong iba kundi yung anak po ng dating Congressman Romeo Ako. Sir, kumusta po yung distrito niyo po? Wala po bang napapalitang mga flood control projects doon na ano po? Isa nga po yun sa mga umalingaw-ngaw nung nakaraan na kung saan ay meron daw na issue ng flood control sa aming distrito, sa 2nd Distrito ng Antipolo. Sir, nakalaban na ninyo yan siya, hindi pa? Ngayon pa lang. Simula po ngayon lang po kami maglalaban at umpisa po ito dahil nga po namatay po ang kanyang ama ngayon nakaraang taon. Pwede ba itanong nyo lang kung ano yung partido ni Congress? Okay. Yes. Anong partido po kayo, sir, at kayo political, ano po ba? PDP laban po. Sir, matunog po ninyo nakalaban si ito nga yung anak. Actually, naman ito sa social media talagang trending. Bakit po ikaw ang kailangan piliin at hindi po yun? Una-una, si Red Llaga po ay walang bahi. Tayo po ay walang anumang anomalyang kinasangkutan. Malinis po ang pagkatao ni Red Llaga. At mapapatunayan natin yan na tayo ay handa na maglingkod sa 2nd Distrito ng Antipolo sa Kongreso. Pero sigurado na po kung na matutuloy po yung election niyo po kasi parang meron special election niyo po para kasi may nabasa po ako regarding po kay Comelec George Erwin Garcia na parang kulang ang pondo. Yun nga po ang mga bali-balita pero sinigurado naman po ng aming Comelec officers sa lungsod ng Antipolo na tuloy po ang special election sa March 14, 2023. Sir, nabanggit niyo po kanina, sir, na tawag dito, meron po kayo naririnig na anomalya about sa flood control sa distrito nyo. Pag nanalo po ba kayo, may action po ba kayong gaganapin na investigasyon dyan sa distrito nyo para mapatunayan kung anong anomalyang flood control dyan? Isa po yun sa atin dapat gawin dahil ang buwis ng bayan dapat alam ng mga mamamayan at hindi yan dapat itinatago dahil iyan ay ang Kongreso ay pagmamay-ari ng taong bayan. Sir, since businessman po kayo, willing nyo ba ipagpalit ang pagiging businessman kaysa maging public servant? Willing na willing po ako na ipagpalit ang aking pagiging businessman bilang public servant sa lungsod ng Antipolo sa Kongreso. Sir, ikaw kailangan Kung ng bayan, sir. isa pa pong tanong, ano po yung stand niyo po sa anti-dynasty law po? Isa po yan sa ating re-reinforce na isusulong sa Kongreso.
kung sakasakalit loobin po ng Diyos na tayo ay manalo sa Kongreso sa ikalawang distrito ng Antipolo, sama po tayo na lalabanan ang anti-dynasty law dahil sa anti-dynasty law, walang good governance competition na nangyayari. Sabwatan ang nakawan sa gobyerno. So anong maasahan ng mga distrito mo, sir, kung ikaw ay papalarin sa ano na ito? Sisiguraduhin ko po na isang tayo magiging boses sa Kongreso at magiging tapat na panunungkulan at magiging bukas sa lahat ng publiko sa mamamayan ng ikalawang distrito ng Antipolo, maging sa proyekto, sa pondo at lahat po dahil ang buwis ng bayan dapat alam ng mamamayan. Sir, sa ngayon sir, natakbo kayo sir, ano po yung mga proyekto na nais niyo patupad sa Antipolo? Unang-una po ang Antipolo, para sa kabatiran ng lahat, wala po kaming modern government tertiary hospital. Ito po ay matagal lang iniiyak ng mga taga-Antipolo. Panahon na para magkaroon ng government tertiary hospital sa lungsod ng Antipolo dahil for the past 26 years naging congressional district ang lungsod ng Antipolo, wala po kaming malaking government hospital. Nakiki-hospital lang po kami sa mga karatig lungsod kagaya ng Amang Rodriguez, ng Quirino Memorial Medical Center at saka ng Rizal Medical Center. Kawawa ang mga taga-Antipolo, dumadayo para lamang makabenepisyo ng hospitalisasyon sa ibang mga karatig bayan. Gayon din po yung pamantasan ng Antipolo. Kami po ang malapit sa lungsod kung saan 15 minutes lang ang layo namin sa NCR. Wala po kaming maayos na pamantasan doon. Meron man pero maliit at hindi sasapat para maging sulit ang mga mamamayan, lalo-lalo na po ang mga kabataan na sila po ay makapag-aral ng maayos. Kulang po sa opportunity ang mga kabataan sa mga kurso na dapat sana ay kanilang mapakinabangan. Kaya iniiyak na po ng ikalawang distrito ng Antipolo na panahon na para magkaroon ng pamantasan ang lungsod ng Antipolo. At ganun din po, isusulong natin ni Congressman Red Llaga na magkaroon po na maging parehas na po ang minimum rate sa NCR sa amin sa lungsod ng Antipolo. Dahil parehas din namang manggagawa. Bakit may discrimination? Bakit sa Maynila ang minimum ay ito? Bakit sa Antipolo ito ang minimum wage namin? Sabi po ng ating mga kababayan sa lungsod ng Antipolo, parehas po kami napapagod. Parehas po kami nagagastusan. Ang hindi lang po parehas, kulang po ang aming sahod at kulang po ang aming take out at pambili po namin ng aming pangangailangan at pagbigay po namin sa aming pamilya. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po. Welcome po.